Maraming salamat sa kalihim ng ating Foreign Affairs, Secretary Tess Lazaro. Magsiupo po tayo. Mahaba-haba itong speech ko, kaya pero hindi bale, baka pag gugutumin kayo, magpapakain si Ambassador. Talaga naman yung ambassador natin, game lagi. Wala parang hindi siya nataranta. Dito rin po, papakilala ko rin po ang ating mga kasama, mga kalihim ng mga iba't ibang departamento ng ating pamahalaan. Andito po ang Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Andito rin po ang kalihim ng DTI, Department of Trade and Industry, Secretary Chris Roque, at ang departamento na para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan sa iba't ibang lugar, ang ating Migrant Workers Department, ang ating Secretary Hans Kakdak. Andito rin po dahil marami po tayong mga ginagawang agreement sa gitna ng Pilipinas at saka ng Cambodia sa larangan ng edukasyon. At pagdating bukas ay ang meeting namin kasama na po ang paglagda sa mga mahalaga na agreement para sa edukasyon. Kaya't nandito po ang Chairperson ng Commission on Higher Education, Chairperson Shirley Agrupis. At siyempre, ang ating ambassador to the Kingdom of Cambodia, Frida Ann Camille Mayo. At hindi naman siguro makukumpleto ang aking pagbati kung hindi ko babatiin ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos. Mga Pinoy talaga, mahilig sa mga drama. Ang aking mga kasamahan sa gobyerno, yung mga minamahal kong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat po ng aking mga biyahe sa iba't ibang bansa, bilang inyong Pangulo, lagit-lagi ang pinakamasayang bahagi ng aking pagbisita ay ang pangkukumusta sa ating mga kababayan. Dahil, siyempre, alam mo, pagka nagpulong-pulong ang mga Pilipino, ay hindi may iwasan. Magandang kantahan, laging masaya, laging may patlak, laging may handa. Kaya't kami, kahit na mabigat ang trabaho ko minsan, lagi naming iniisip na pagka natapos ang trabaho, andyan yung ating mga kababayan na magpapasaya ulit sa atin at magbibigay sa atin ng dahilan para maipagmalaki muli hindi lamang ang Pilipinas, kundi lalong-lalo na ang mga Pilipino. Kaya't minarapat ko na kayo ang una kong makasama sa aking pagbisita ngayon dito sa Phnom Penh, sa Cambodia. Hindi po ito ang unang pagkakataon na tayo ay nagtipon-tipon. Noong 2022, nang ako ay bumisita sa Phnom Penh para sa ASEAN Summit naman, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makausap-usap. This time, we are here for a state visit upon the invitation of His Majesty King Norodom Sihamuni. Nitong Pebrero lamang, malugod nating tinanggap si Prime Minister Han Manet sa Maynila. Sa aking pagpupulong bukas sa mga pinuno ng Cambodia, magkakaroon tayo ng pagkakataon na muling pag-igtingin ang patuloy na paglago ang ating ugnayan sa Cambodia. Mahigit kumulang 7 buwan lamang ang nakalipas, nakapaglagda na tayo ng mga bagong kasunduan sa mga sektor ng finance, trade and investment, agrikultura, edukasyon, cultural property, tourism, competition law, and information and communications technology. Padadagdagan pa po iyan sa ilang pang kasunduan tumutugon sa ating pambansang interes at sa inyong kapakanan, katulad ng higher education, air connectivity, at ang pagsupil ng transnational crime.
Higit sa lahat, ay patuloy natin tatalakayin sa Cambodia ang pagpapatibay sa kaukulang proteksyon at kagalingan ng mga migranteng manggagawa. Tayo ay nakikipagtulungan sa Cambodia upang sama-samang lumago ang ating ekonomiya. Hihiyakatin natin ang kanilang mga negosyante na maging masigasig sa pag-invest at pagnenegosyo sa mga kumpanyang Pilipino upang naman patuloy na yumabong ang ating ekonomiya. Sa ikabuturan ng magandang samahan na ito ay ang mga Pilipinong tulad ninyo na patuloy na pinasisigla ang ating pagkakaibigan. Maging sa silid-aralan, sa ospital, sa mga tanggapan ng negosyo, kahit sa bagong paliparan ng Cambodia, ipinapakita ninyo ang paghubog, pagkalinga, integridad at kahusayan ng mga Pilipino. You represent so powerfully a premium world-class Filipino brand that embodies heroism. Hindi lamang kayo bayani ng inyong mga pamilya, kayo rin ay bayani na kapuspalad dito sa Cambodia na binabahagian ninyo ng mga bunga ng sarili ninyong paghihirap. At masasabi ko po, sa dami na rin ng napuntahan ko bilang Pangulo ninyo, ay lagi pong nangyayari pag pinakilala ako sa kahit na mga Pangulo, Prime Minister, Hari, mga Sultan, sino man. Ang unang lagi, pagka nagpakilala ko, I'm Ferdinand Marcos, I'm President of the Philippines. Kaagad, ang kasunod na sasabihin, oh, the Filipinos in my country make us so happy. We love them very much. They are very good to us. They are very hardworking. And ang katangian daw ng Pilipino ay hindi lamang sa masipag, hindi lamang sa mahusay, hindi lamang sa pag-aasahan, na maaasahan. Kung hindi, ang iba daw sa Pilipino, pagka hiningian mo ng pabor, wala sa trabaho, wala sa kahit birthday ng anak nila nagpapatulong magluto, yung mga tipong ganun. Lagi daw nandyan ang Pilipino. Laging nandyan ang Pilipino. Kahit hindi naman pakikitaan, hindi naman wala namang interest, kundi tumulong lamang. Yan ang katangian ng Pilipino na inyong laging ipinapakita sa ating mga kaibigan sa buong mundo. Kaya po, napakaganda ang tingin ng mundo sa Pilipinas dahil po sa inyo na nagbibigay ng karangalan sa pagka-Pilipino natin. Nagbibigay, pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino, ang image ng Pilipino, ang reputasyon ng Pilipino. Kaya kahit hindi nyo, baka hindi nyo po nalalaman, kami po ay talagang malugod na nagpapasalamat sa lahat ng inyong ginagawa, hindi lamang para sa sarili ninyo, hindi lamang para sa pamilya ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Kasabay nito, ang gobyerno ay patuloy na maglilingkod upang masuklian ang inyong mga tulong at sakripisyo. Kung kaya't naatasan ko si Secretary Kakdak na magbukas ng Migrant Workers Office dito ngayon sa Phnom Penh. Gagawin ito sa lalong madaling panahon upang maging katuwang ang ating embahada sa pagsulong ng inyong kapakanan at para ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Hindi natatapos ang ating tungkulin na paniguraduhin maayos ang inyong kapakanan habang nasa ibayong bansa, sapagkat sa ating mismong tahanan ay patuloy natin sinisikap na mapaunlad ang kalidad ng buhay ng ating mga kababayan. Ito ang pakikipagbahagi ng pamahalaan upang patuloy na kilalanin ang inyong pagsisikap. Sa tulong ng ating kabinete, asahan ninyo na lagi kaming magpupunyagi na maingat at maiangat ang buhay ng bawat Pilipino upang isang matatag, maginhawa at panatag na bagong Pilipinas ang sasalubong sa inyong pag-uwi. Muli,
Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagbati na maagang pagbati sa aking birthday. Akala ko noon, sabi ko, presidente na ako, pwede na ako mag-cancel ng birthday para hindi na ako tumanda. Hindi pala pwede, kahit na anong gawin ko, hindi sila pumapayag. Kaya maraming salamat at pinaalala niyo po sa akin na tumatanda na talaga ako. Ngunit maraming salamat po. Nakakataba po ng puso. Marinig kayo, kumanta. At yung aming kakainin mamaya, aming hapunan, para yan yung cake ang kakainin namin mamaya. Kagaya ng sabi ko, basta kasama ang mga Pinoy, laging masaya, lagi kang busog, laging may kantahan, laging may sayahan, at lahat nakangiti. At maraming salamat po, at maraming salamat sa lahat ng mga nakarating ngayong gabi, na kahit na nanggaling sa napakalayong lugar, ay nagawa nyo ng paraan upang makarating dito at makipagsayahan at makipagpulong sa atin. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang lahat ng ating ginagawa upang pagandahin ang inyong mga buhay, upang pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, upang pagandahin ang Pilipinas. Sama-sama po tayo sa pagsulong ng isang bagong Pilipinas. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat po.